The Ultimate Husband by Sky Kissing Wolf. Tagalog version. Episode 76. Siguradong magmumukha siyang kahiya-hiya sa harapan ni Melanie, kaya mas piniling manatili at magtiis ni Samantha sa kanyang kinaupuan. Nakapagdesisyon na rin siyang utusan ang kanyang anak na makipag-divorce kay Daryl sa sandaling makauwi sila mamaya. At sisiguruhin na niya sa pagkakataong ito na matatapos na ng dalawang fill-upan at pirmahan ang mga papeles bukas. Inisip naman ni Lily na sumusobra na si Melanie, pero wala na rin siyang nagawa pa rito nang makita niya ang katabi niyang si Daryl. Nagawang magpa-impress ng mga napangasawa ng mga kasama namin dito ang mga kaibigan ng kani-kanilang mga kaibigan maliban na lang sa napangasawa kong ito. Bahala na nga, isip ni Lily. Sa mga sandaling ito, nakangiting tumingin si Melanie kay Daryl at sinabing, "Anong masasabi mo sa regalong ibinigay ng manugang kong si Jimmy sa akin, Daryl?" Nang hindi tumitingala, tila walang pakialam na sinagot ni Daryl ang tanong ni Melanie, "Hindi na masama." Hindi na masama? Nagbibiro ba ang isang ito na para bang kaya niyang makabili nito? Isip ni Melanie. Sa mga sandaling ito, natawa sa kani-kanilang mga sarili ang mga taong nasa loob ng dining room habang nagpapakita ng inis sa kani-kanilang mga mukha. Ano bang mayroon sa mga taong ito? Ano bang nakakatuwa sa pagkukumpara ng mga bagay na mayroon sila? Isip ni Daryl. Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang sarili matapos kutya-kutyain ang lahat. Wala na siyang nagawa kundi tumayo at umalis sa dining area. Ha ha ha! Hindi na ba kaya ng basurang ito na manatili rito sa sobrang kahihiyan? Sayang dahil wala na tayong maluloko sa sandaling umalis na siya. Babalik na naman kami sa nakakantok naming mga usapan. Isip ng lahat. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ni na Melanie at Jimmy nang umalis si Daryl habang nakahinga naman ng maluwag ang biyanan nitong si Samantha dahil kung hindi. Kinakailangan niyang tiisin ang tila walang katapusang pangungutya ng kanyang mga kasama nang dahil sa basurang ito. Gusto siyang sundan ni Lily para alamin kung ano ang naiisip nitong gawin pero agad niya itong inalis sa kanyang isipan matapos makita ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng dining area. Pero, matapos ang 3 minuto, muling bumalik si Daryl. Napapadyak na lang sa sahig ang galit na si Samantha nang muling magbukas ang mga pinto papasok sa dining room. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang tinanggap mo kanina? Tumayo na rin si Lily at bumulong ng, "Hintayin mo na lang kami sa sasakyan." Ano pang ginagawa mo rito? Ngumiti naman sa mga ito ang hindi nagsasalitang si Daryl habang hawak-hawak ang isang kahon sa kanyang kamay. Nakuha niya ang regalong ito kay Drake Darby matapos ang kanyang kasal. Isa itong regalo para makabawi sa lahat ng nangyari noong nakaraan. Nang itakwil si Daryl ng pamilya Darby matapos magpakasal sa isang miyembro ng pamilya Lindon, walang ni isang miyembro ng pamilya Darby ang umattend sa kanyang kasal. Nakaramdam dito ng pagka-guilty si Drake, kaya binigyan niya ng isang regalo si Daryl para makabawi sa nangyaring ito. Tinanggap ni Daryl ang regalong ito ni Drake. Pero wala pa rin siyang ideya kung ano ang laman nito, pero sigurado ring hindi na ito masama dahil nagmula mismo kay Drake ang isang ito. Nilagay niya ang box sa harapan ni Samantha at bumalik sa kanyang kinaupuan. "Ma, hindi man lang kita nabigyan ng kahit isang regalo nitong 3 taong nakalipas mula noong magpakasal ako kay Lily. Ito, sana maging sapat ito para makabawi sa inyo." Ano? Nagawang lumabas ng lalaking ito at bumalik ng may dala-dalang regalo ng ganoon kabilis, isip ng lahat. Naku-curious na tiningnan ng lahat ang box. Mayroon itong napakagandang disenyo ng bulaklak na nakaukit sa paligid. Maging ang pagkakabalot nito ay mukha ng mamahalin. Kaya siguradong mabigat sa bulsa ang anumang nilalaman ng box na ito. Natural lang na ganito ang maisip ng lahat nang makita nila ang regalong ito. Pero kabaliktaran pa rin ang pumasok sa isip ng karamihan sa mga taong nasa dining area. Gaano kaya kamahal ang regalong ito kung iisiping nagmula ito sa isang basurang katulad niya? Siguradong ginagawa niya lang ito para magpakitang gilas at pampalubag loob sa lahat ng kahihiyang tinanggap niya kanina. Nang maisip nila ang bagay na ito, inisip ng lahat na hindi ito magagawang buksan ni Samantha sa harap ng lahat. Dahil iniisip ni Samantha na pinapagaan lang ng walang kwenta niyang manugang ang kahihiyang tinanggap nilang lahat kanina.
Kaya sigurado siya sa kanyang sarili na hindi niya ito bubuksan sa harapan ng lahat para lang mapahiya pa ng husto sa reunion na ito. Ilang minuto mo lang kinuha ang regalong ito, Daryl ah. Hindi naman siguro ito mula sa mga tindahan dyan sa night market na nakapwesto ngayon sa labas, no? Nanlolokong sinabi ni Jimmy. Masunuri namang umiti si Daryl. Wala siyang naging pakialam sa mga pangungutyang ginawa nito sa kanya. Ipakita mo naman sa amin kung ano ang naisip ibigay sa iyo ng iyong manugang, Samantha. Tuwang-tuwa na sinabi ni Melanie. Nakahanda na siyang ipahiyang muli si Samantha sa sandaling buksan nito ang ibinigay sa kanyang regalo ni Daryl. Sinundan siya ng iba pa nilang mga kasama sa dining area. Nga, ipakita mo na ito sa amin. Iniisip ko tuloy kung mas maganda ba ito kaysa sa regalong ibinigay ni Jimmy. Nagdalawang isip si Samantha habang kinakagat ang kanyang mga labi. Kahit na hindi pa rin siya sigurado hanggang ngayon sa regalong ibinigay sa kanya ni Daryl. Paano kung mula lang talaga ito sa isang tindahan sa night market? Siguradong magmumukha siyang ewan sa harap ng lahat habang buhay. Pero matapos makaramdam ng pressure mula sa lahat ng nasa dining area, wala na siyang nagawa kundi buksan ang box. Dito na biglang napanganga ang lahat sa sobrang pagkamangha nang makita ang nasa loob ng box. Natigilan dito si Samantha habang nasurpresa naman ng husto si Lily. Agad ding nanigas ang ngiting makikita sa mga mukha ni na Melanie at Jimmy nang makita ito. Episode 77. Makikita sa loob ng box ang isang napakaglamorosong necklace. Maging ang mga ruby na makikitang nakakabit sa necklace ay naging kasing laki ng mga itlog ng kalapati. Napakagandang kuminang ng necklace na ito sa ilalim ng liwanag. Kaya kung ikukumpara magmimistulang buhangin ang mga diamanteng nakakabit sa dress na ibinigay ni Jimmy sa necklace na ito. Siguradong masasabi ng sinumang may dalawang mata na mas malaki ang halaga ng necklace na ito sa dress na ibinigay ni Jimmy. Pero, nagkakahalaga na ng ilang milyon ang bawat isang ruby na may ganitong laki, hindi ba? At kung titingnan, mukhang aabot sa halagang hindi bababa sa 20 milyon ang necklace na ito. Mula sa isang kagaya niya, nagawa ng isang basurang kagaya ni Daryl na magbigay ng isang mamahaling regalo. Impossible. Zero o nga, kaya iniisip kong baka peke ang isang ito. Binatikos ito ng mga nakapaligid na tao habang nabablangko naman ang isipan ni Jimmy. Maaaring hindi ito nakikita ng lahat pero nagtrabaho si Jimmy noon sa jewelry industry kaya nagawa niyang makita kung totoo ba ito o hindi sa loob lang ng isang tingin. Ang mga ruby na nakalatag sa kanyang harapan ay mayroong gloss at malinaw na texture na nagsasabing wala nang mas totoo pa sa mga ito at ang masama pa rito. Mukhang mas maganda pa ang kalidad ng mga ruby na ito kaysa sa mga ruby na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi ba't isa lang siyang walang kwentang manugang? Kaya paano siya nakabili ng ganito kamahal na regalo? Sa wakas, bumalik na rin si Samantha sa realidad. Nagtataka niyang tiningnan si Daryl at sinabing, magkano ba ang nagastos mo sa isang ito? Hindi na mabilang ang mga alahas na mayroon si Samantha, pero hindi pa siya nagkaroon ng kahit na anong alahas na may ganito kalalaking ruby, kaya agad siyang nagdalawang isip kung totoo ba talaga ang mga ito o hindi. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan, sagot ni Daryl habang nakatingin kay Samantha. Nang marinig niya ito, agad na nagkaroon ng magkahalong nararamdaman si Samantha. Binigay lang sa iyo ito ng iyong kaibigan. Hindi ito totoo kung ganoon. Paano magkakaroon ng mayayamang kaibigan ang isang walang kwentang basura na katulad mo? Elsip ni Samantha habang kinuha ang necklace para itapon sa katabi niyang basurahan. Patingin ako nito. Isa sa dalawang mga anak na babae ng kaibigan ni Samantha ang naglakad palapit. Mayroon na itong dalawang taong kaalaman sa pagkilatis ng mga mamahaling bato, kaya agad na napapigil ng hininga ang lahat nang magsimula ito sa kanyang pagsasalita. Isa-isa itong tunay na ruby, at ang bawat isang ruby na nakakabit dito ay nasa pinakamataas na uri ng kalidad. Sabi ng babae habang hinahawakan ang necklace sa ilalim ng liwanag bago muling magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Ang disenyo nito ay ibinase sa style ng mga alahas na pagmamay-ari ng mga miyembro ng monarkiya sa Europa. Kaya masasabi kong nasa 30 milyon ang pinakamura nitong halaga, at kung totoo ngang pagmamay-ari ito ng isang maharlika sa Europa, siguradong wala na itong katumbas pang halaga. Matapos niya itong sabihin, nagtatakang tiningnan ang babae ang nagregalo nitong si Daryl. Ha? 30 milyon? Sa pinakamurang estimate? Nakakagulat.
Alam ni Jimmy na totoo ang necklace na ito noong una pa lang pero hindi pa rin siya nagsalita ng kahit na ano. Pero nang marinig niya ang mga sinabi ng babae, agad siyang nagkaroon ng magkahalong nararamdaman dito. Napanganga naman dito ang hindi makapagsalitang si Melanie. Daryl, sigurado. Sigurado ka bang ibibigay mo ang isang ito sa akin? Bulong ni Samantha habang nakatingin kay Daryl na sorpresa at namangha ito sa kanyang mga narinig. Sa mga sandaling ito, wala nang pakialam si Samantha kung saan o paano nakuha ni Daryl ang necklace na ito. Ang gusto lang niya malaman ay kung ibinibigay ba talaga ito ni Daryl sa kanya. Sa bagay, hindi bababa sa 30 milyon ang halaga ng necklace na ito. Ngumiti naman si Daryl at sinabing, para po talaga sa inyo yan, Mom. Sana po magustuhan ninyo. Habang sinasabi ito ni Daryl, agad niyang naisip kung gaano naging mapagbigay ang kanyang tito matapos siyang bigyan ng ganitong klase ng regalo. Pero kung ikukumpara sa 30 bilyon na kanyang nagastos para isalba ang pamilya Darby, walang-wala lang ang halaga ng 30 milyon dollar necklace na ito. Nagustuhan ko ito, syempre. Tango ni Samanthang nanginginig sa sobrang sabik habang tuwang-tuwa niyang isinusuot ang necklace. Nanatili namang tahimik si Lily sa buong pangyayaring ito habang nagtatakang tinitingnan ang asawa niyang si Daryl. Sino ba sa mga kaibigan niya ang nagbigay sa kanya ng ganito kamahal na gamit? Una ay ang 5 milyon na aming ginamit at ngayon ay isa namang necklace na nagkakahalaga ng 30 milyon. Naisip niyang alamin mismo ang sagot kay Daryl sa sandaling matapos ang dinner na ito. At dahil dito, si Samantha ang naging sentro ng lahat sa gabing ito. Gustong-gusto siyang pag-usapan ng lahat, dito rin natin masasabi kung gaano nakamaterialistic ang mga tao sa panahong ito. Habang pauwi, hindi na napigilan pa ni Lily ang kanyang sarili, agad niyang tinanong si Daryl, sino ba ang kaibigan mong iyon? Ano ang kanyang pangalan? Anong kaibigan? Nagkunwaring nagtataka si Daryl sa tanong na ito ni Lily. Yung kaibigan mong nagbigay sa iyo ng necklace na iyon? Nababagabag na sinabi ni Lily. Para bang biglang naaalala ng nagkukunwaring si Daryl ang lahat na sumagot ng o. Siya ang kaibigan kong nagpautang sa akin ng $5 milyon. Huwag ka nang umiwas sa mga tanong ko. Tinatanong kita kung sino ba talaga siya. Nakarating na sila sa bahay ng mga Lindon sa mga sandaling ito. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl na para bang may bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan. Nga pala, may ipinapagawa sa akin ang boss ko. Kaya mauna ka na sigurong umuwi. Kailangan ko na talagang umalis ngayon. Wala nang nagawa si Lily kundi bumaba. At matapos nito, agad na inapakan ni Daryl ang accelerator ng kanyang sasakyang agad na nawala sa paningin ni Lily. Episode 78. Napasimangot si Lily habang pinapanood ang sasakyaang mabilis na nawala sa kanyang paningin, matapos nito ay agad na siyang naglakad papasok sa kanilang tahanan. Sa Seaview Mansion na pagmamay-ari ng mga Darby. Bumangon na si Jackson sa kanyang kwarto. Nako-confused nitong minulat ang kanyang mga mata habang nakakaramdam ng hangover. Hindi na niya maalala kung gaano karami ang kanyang nainom sa kanyang kasal. Pero mukhang nakontento naman siya rito. Matapos ng 2 taon nilang pagsasama ni Rebecca, nagawa na rin nilang magpakasal, at ang mas lalong nakapagpatuwa sa kanya ay ang pagpapakita ni Daryl na hindi niya nagawang makita sa loob ng ilang taon. Kaya isang mainit na ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha habang bumabangon at naglalakad palabas ng kwarto. Rebecca? Tinawag niya ang kanyang asawa sa kanilang sala pero hindi ito sumagot sa kanya. Dito na siya nakaramdam ng hindi maganda. Nakita niyang nakabukas ang pintuan papasok sa guest room kaya agad siyang pumasok dito. At nang makarating siya sa pintuan, para siyang tinamaan ng kidlat sa kanyang nakita, nanginig ng husto ang kanyang katawan na para bang nakakita ng isang bagay na hindi niya magagawang makalimutan sa buong buhay niya. Dito niya nakita ang kanyang asawa na nakahiga sa kama. Ah! Galit na nagsisigaw si Jackson habang mabilis na namumula ang kanyang mga mata. Napakasalimuot! Ito na ang pinakamasalimuot na pangyayaring mararanasan ng kahit sinong lalaki sa mundo. Kahit na sino ka pa, ipinapangako kong papatayin kita. Agad na nagsara ng husto ang mga kamao ni Jackson hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa laman ng kanyang mga palad. Para siyang lalaki na wala sa sariling naghahanap ng kahit anong ebidensya na kanyang makita. Pero sa kasamaang palad, kabibili-bili pa lang niya sa mansyong ito, kaya wala pa itong mga kamera sa paligid.
Nagtingin-tingin siya sa kanyang paligid at matapos mabigo sa paghahanap ng ebidensya sa labas, muli siyang bumalik sa kwarto. At habang tinutulungan niya ang kanyang asawang si Rebecca na magbihis, tuluyan na itong nagising. Darling, niyakap niya si Jackson matapos niya itong makita. Nagising ka na rin sa wakas, pinilit ni Jackson na umiti habang taos pusong sinasagot ang kanyang asawa. Sagot ni Rebecca, at matapos makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, mahinhin siyang sumigaw ng, "Pilyo ka talaga." Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi sa sobrang tindi ng hiya na kanyang naramdaman. Sa mga sandaling ito, inisip ni Rebecca na si Jackson ang may gawa nito. Dahil bago pa man sila ikasal, mayroong ilang pagkakataon kung saan hindi na mapigilan pa ni Jackson ang kanyang sarili, pero agad naman itong napipigilan ni Rebecca. Nagpumilit itong ibigay ng buo ang kanyang sarili sa sandaling ikasal silang dalawa, hindi siya nagawang kumbinsihin ni Jackson, kaya wala na itong nagawa kundi maghintay. Kaya nang maisip ni Rebecca na si Jackson ang may gawa nito, hindi siya nagalit at sa halip ay natuwa pa rito. Naisip niya ito habang punong-puno ng guilt at pait ang puso ng asawa niyang si Jackson. "Okay ka lang ba, Jackson?" Tanong ni Rebecca. Nakagiti namang iniling ni Jackson ang kanyang ulo. "Okay lang ako, dahil lang ito sa hangover ko kagabi." Hindi na niya nagawa pang tingnan ang mga mata ni Rebecca habang sinasagot ang mga tanong nito. Mas lumaki ng lumaki ang suspisyon na nararamdaman ni Rebecca habang parami ng parami ang mga iniiwasang tanong ni Jackson. Dito na biglang tumama ang kanyang paningin sa 8 diagram na salamin sa loob ng kwarto na gumulat kay Rebecca ng husto. Nagulat din dito si Jackson. Sinundan niya ang tingin ng kanyang asawa at agad ding napatingin sa 8 diagram na salaming nakasandal sa gilid ng kama at sa bintanang nakabukas sa tabi nito. "Kung ganoon, hindi ikaw ang may gawa nito sa akin." Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, gulat na nagtanong si Rebecca. Kung ang asawa niyang si Jackson ang may gawa nito, bakit nakabukas ang bintanang ito sa kanyang tabi? Wala siyang suot na kahit ano kaya maaaring makita siyang nakahubad ng mga tao sa labas. At kung si Jackson nga ito, ano ang ginagawa ng salaming iyan dito? Gaya nga ng sinabi ni Daryl, hindi maaaring isabit sa loob ng mansyong ito ang salaming iyan. Napahinga na lang ng malalim si Jackson na para bang sinaksak siya sa kanyang dibdib. Nanginig naman si Rebecca habang napapakagat sa kanyang labi at inuuntog ang kanyang ulo sa pader na nasa kanyang harapan. "Huwag, Rebecca Lee." Nang makita ito ng nakatulalang si Jackson, agad niyang hinila ang kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. At gamit ang naninindigan at puno ng sakit na tono ng kanyang boses, nangako siya sa kanyang asawa, "Sinisiguro ko sa iyo, hahanapin at pagbabayarin ko ang sinumang gumawa nito sa iyo." Hindi na nakapagsalita pa si Rebecca rito na agad umiyak ng napakalakas. At habang kinocomfort siya ni Jackson, isang nakakatakot na bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya si Daryl ang may gawa nito? Hindi maaari. Hindi ito magagawa ni Daryl. Pero kung hindi siya ang may gawa nito, bakit nakasandal sa tabi ng kama ang 8 diagram na salaming ito? Naaalala kong inilagay ko ang salaming ito kahapon sa bodega. Pero si Daryl lang ang mag-isang nagpaliwanag sa amin ng tungkol sa mga napag-aralan niyang teorya sa Feng Shui. Siya lang din ang nagkaroon ng interes sa 8 diagram na salaming ito. Kaya kung hindi siya, sino? Nahimatay na si Abby sa pamamagitan ng salaming ito at ngayon ay maging si Rebecca ay nawalan ng malay dito. Siguradong kagagawan ito ng salaming ito. Pero bakit ito magagawa ni Daryl sa akin? Habang inisip ng husto ang mga nangyari, tinanong niya ang kanyang asawa, "Rebecca, may naaalala ka ba na kahit ano noong mangyari ang mga bagay na ito?" Tanong ni Jackson habang nakasara ng husto ang kanyang mga kamay. Hindi siya naging komportable bilang isang lalaki na tanungin ang kanyang asawa ng tungkol sa lalaking ng abuso rito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Rebecca at mahinang sinabi na, "Ang tanging naaalala ko lang ay hinalikan ako ng isang lalaki. Nakaramdam ako ng hapdi noong una, pero pagkatapos noon." Episode 79. Nakaramdam ako ng hapdi noong una, pero naisip ko na baka ikaw lang ito, kaya't. Matapos itong alalahanin, nakaramdam ng matinding sakit si Rebecca. Dito na niya tiningnan ang 8 diagram na salamin at nagsimula sa pagsususpetsa kay Daryl. Hindi na nagsalita pa rito si Jackson na yumakap sa kanyang asawa habang nakasara ng husto ang kanyang mga kamao.
na halos magdugo na sa sobrang diin ng kanyang mga kuko sa laman ng kanyang palad. Para maprotektahan ang kanyang reputasyon, hindi nila sasabihin ang nangyaring ito sa publiko. At ang pinakamaganda nilang naisip ay ang paggawa ng sarili nilang investigasyon tungkol dito. Pero narinig ng dalawang mga maid sa labas ng kwarto ang usapan ng mag-asawa. Agad na nagtinginan ang mga ito sa sobrang gulat. Nang makita ni Rebeccaang pagod na ang dalawang mga maid nila sa wedding reception, sinabihan na niya ang mga itong magpahinga. Kaya nang mangyari ang pang-aabuso kay Rebecca, kasalukuyang nagpapahinga ang mga maid na walang kaalam-alam sa mga nangyari. Nagising na lang ito nang magsisigaw na ang galit na si Jackson sa loob ng guest room. Dito na agad bumalik ang dalawa sa kanilang kwarto, matapos marinig ang isang bagay na hindi dapat nila marinig. Matapos ang isang araw, agad na kumalat ang usap-usapang ito sa pamilya Darby. Dito na agad sumugod sa mansion ang salarin na si Florian, kasama si Yumi nang makarating sa kanila ang balita. Kung titingnan, mukhang concerned ang dalawa sa mga nangyari, pero sa totoo lang, gusto lang ng dalawang malaman kung ano na ba ang mga nalalaman ngayon ng mag-asawang Jackson at Rebecca. Jackson, narinig kong may nangyari raw dito kagabi. Ano ba talaga ang nangyari? Nang makapasok si Florian sa sala, agad na nitong dinirekta si Jackson. Agad namang nagpunta sa kwarto si Yumi para pilit na i-comfort si Rebecca. Ayaw na itong pag-usapan pa ni Jackson, pero ngayong alam na ng lahat ang katotohanan, galit niyang sinabi kay Florian ang buong pangyayari. Si Daryl Darby. Paano niya magagawa ang ganitong klaseng bagay? Matapos makinig kay Jackson, nagkunwaring galit si Florian kay Daryl na lalong nakapagpadiin sa pangalan nito. Pero sinubukan pa rin ni Jackson na tulungan si Daryl, pero kuya, pinagsususpetsahan pa lang namin si Daryl, hindi nito ibig sabihin na siya na ang may gawa nito. Bakit mo ba siya nagagawang kampihan hanggang sa mga sandaling ito, Jackson? Seryosong sinabi ni Florian. Kasabay nito ang paglabas ni Yumi sa kwarto. Ngayong mayroon na tayong ebidensya, sino pa bang maaaring gumawa nito bukod sa kanya? Tanging si Daryl lang ang may alam tungkol sa 8 diagram na salaming iyan. Ayon sa aking mga naiisip, mukhang bumalik siya para nakawin ang salaming ito, at nang makita niyang lasing na si Rebecca, agad nitong napag-isipan ng masama si Rebecca. Napuno na ng pandidiri at galit ang mukha ni Yumi sa mga sandaling ito, at muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita, at narinig ko rin na sa 3 taong pagsasama ng basurang iyon at ng asawa niyang si Lily Lindon. Hindi pa raw nito nagagawang hawakan man lang ang kanyang asawa. Kaya sa sobrang tagal na panahon ng kanyang pagpipigil, siguradong makakapag-isip siya ng hindi maganda sa sandaling makakita siya ng isang babaeng nasa vulnerable na posisyon. Huwag kang mag-alala, Jackson, tutulungan kitang mag-imbestiga rito. Dagdag ni Florian. Tumango rin dito ang sumasang-ayon na si Yumi. Nga, hindi natin hahayaang makatakas ang hayop na may gawa nito sa inyo. Dito na tuluyang sumama ang mukha ni Jackson. Pero bago iyon ay nakaramdam pa siya ng kaunting pag-asa na hindi si Daryl ang may gawa nito dahil sa napakalapit nitong turing sa kanya. Pero, mayroon na silang ebidensya na nagtuturo rito at sa mga sinabing ito ni na Florian at Yumi, nagawa na rin niyang makumbinsi. Hindi siya nagsalita pero nagawa naman niyang tumango sa mga ito. Matapos makita ang nakukumbinsing si Jackson, pinigilan ni na Florian at Yumi ang ngiti sa kanilang mga mukha. Kinabukasan. Sa opisina ng chairman ng Platinum Corporation. Hawak ni Daryl ang spiritual herb sa kanyang kamay. Sinabi ni Ahbi na tuluyan na siyang magiging isang cultivator sa sandaling gamitin niya ang herb na ito. Hindi inakala ni Daryl na pasasalamatan siya ng husto ni Ahbi matapos niya itong tulungan noon sa kasal ng kanyang kapatid. Siguradong malaki ang halaga ng spiritual herb na ito sa sandaling bumili siya ng isa nito sa merkado. Nag-isip si Daryl habang kinakain ang herb. Dito na rumagasa ang matinding init na kumalat sa buo niyang katawan. Hindi na niya maipaliwanag sa tindi ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Matapos ang kalahating oras, huminga ng malalim ang tuwang-tuwa na si Daryl. Isa na siya ngayong opisyal na cultivator. Hindi niya ito maiisip kung hindi niya lang ininom ang pill na ibinigay sa kanya ni Samson noon na nakapagpalakas sa buo niyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit niya nagawang maabsorb na nang tuluyan ang spiritual key na nagmula sa herb na nakapagpatungtong sa kanya sa ikalawang level ng master ng ganoon-ganoon na lang. Pangkaraniwang tumutungtong sa level 1 ang isang ordinaryong tao
na nagiging isang cultivator pero nagaw niya pa ring makatungtong sa ikalawang level nito. Masiglang umalis si Daryl sa Platinum Corporation para umuwi sa mansyon ng mga Lindon. At matapos umattend sa kasal ng kanyang kapatid, nakaramdam siya ng napakatinding saya para sa mga ito na naging dahilan kung bakit niya muling na-miss si Lily. Pero sa mga sandaling ito, isang emergency family meeting na naman ang idinao sa mansyon. Dahil sa naging problema nila sa pera noon, 51% ng mga shares ng pamilya Lindon ang ibinenta nila kay Paul James mula sa Dragon Tech. Kahit na nasolusyonan nila ang problema nila sa pera, 49% na lang ang shares na pagmamay-ari ngayon ng mga Lindon na nakapagpaliit sa kanilang natatanggap na kita. Kaya tinipo ni Grandma Lindon ang miyembro ng kanilang pamilya para magdaos ng isang meeting sa mansyon ng mga Lindon. Sa mga sandaling ito, higit sa kalahati ng kinikita ng ating mga kumpanya ang direktang napupunta sa bulsa ng Dragon Tech. Hindi ito maaaring magpatuloy pa. Mayroon ba kayong kahit na anong maisusuggest para masolusyonan ang problemang ito? Episode 80. Sa mga sandaling ito, umupo si Grandma Lindon sa kanyang kinaupuan, umikot ang kanyang paningin sa paligid habang seryosong nagsasalita sa mga ito. Binubuo ang mga tao sa kanyang paligid ng mga miyembro ng pamilya Lindon. At ang bawat isa sa mga ito ay may bagsak na mga mukha habang nananatiling tahimik sa kanilang kinatatayuan. Sa totoo lang, napasa kamay ni Paul James ang kapangyarihang magdesisyon ng mga Lindon para sa kanilang mga kumpanya. At si Paul James ay hindi rin isang pangkaraniwang tao, kaya ang pinaplano ni Grandma Lindon na ibalik sa kanila ang otoridad sa kanilang mga kumpanya mula rito ay maituturing na isang panaginip na walang-wala sa realidad. Sa mga sandaling ito kuminang ang mga mata ni William Lindon na tumayo at nagsabing, "Mayroon po akong ideya, Grandma." "Magaling, sabihin mo sa amin ang naiisip mo ngayon, William." Natutuwang sinabi ni Grandma Lindon. Dahil sa insidente ng pananabotahe kay Giselle Lant noon, pinarusahan ng pamilya Lindon si William na kung saan hindi na ito maaari pang mangialam sa desisyon ng pamilya pagdating sa kanilang mga kumpanya. Pero isa itong seryosong bagay na magdedetermina sa kapalaran ng kanilang kumpanya, kaya wala nang pakialam pa si Grandma Lindon sa ipinataw niyang parusa sa apo niyang ito. At higit sa lahat, ito na rin ay dahil sa favoritism ni Grandma Lindon sa apo niyang si William. Agad na lumakas ang loob ni William sa pangtanggap na ito sa kanya ni Grandma Lindon. Dito na niya dahan-dahang sinabi na, "Grandma, hawak na ni Paul ang 51% ng ating mga share sa mga hawak nating kumpanya. Kaya wala na tayong magagawa pa sa mga ito, at kung pipilitin pa rin nating bawiin ang nawalang shares na ito, hindi ito magiging madali para sa atin. Bakit hindi na lang natin ito isuko?" Isuko? Simangot ni Grandma Lindon kasama ng iba pang mga miyembro ng pamilya Lindon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si William, "Hindi ba't may 49% pang mga share na natira sa atin? Kung ibebenta natin ang 20% nito, magagawa na nating magsimula ng isa pang kumpanya na hawak natin o mag-invest sa ibang mga kumpanya. At sa sandaling lumaki ang bago nating kumpanya, magagawa na muli nating bumalik sa dati." Wow! Agad na namangha ang lahat sa mga sinabing ito ni William, napuno ng pananabik ang kanilang mga mata, kasama na rito si Grandma Lindon. "O William, napakatalino mo talagang bata ka, napakaganda ng naisip mong iyan." Pero may isang tao mula sa mga dumalong miyembro ng pamilya Lindon ang biglang nagsalita, "Maganda ang naisip mo, pero kanino naman natin ito ibebenta?" Dito na muling napahinga ng malalim ang lahat. Isang confident na ngiti ang nagpakita sa mga labi ni William, "Sa totoo lang, may solusyon na ako para riyan. Mayroon akong kaibigan na gustong bumili sa 20% ng mga natitira nating shares sa kumpanya." Dito na muling nasabik si Grandma Lindon na nagtanong ng kisino. Kasabay nito ang nagugulat na pagtingin ng lahat kay William. Gustong-gusto ni William ang pagkuha sa atensyon ng lahat, kaya nagmamalaki niyang inanunsyo na, "Mayroon akong kaibigan na nagmamay-ari ng isang Marshall Club, ang kanyang pangalan ay Trent Young." "Ano? Si Trent Young?" Para bang may isang pagsabog na naganap sa buong hall nang ianunsyo ni William ang pangalan nito. Si Trent Young ang pinakakilalang martial master na nagawang manalo ng sunod-sunod sa loob ng 3 tao. Nagbukas siya ng mga martial club sa buong bansa, kabilang na ang ilang mga martial club na nagbukas sa Donghai City.
Tanging ang isang tao lang na kagaya niya ang may kakayahang bumili sa 20% ng kanilang mga share. Sa loob ng sandaling ito, napuno ng pagkagulat ang lahat at napuno ng mga papuri ang buong hall. Hindi ko inaasahang may kakilala si William na katulad ni Trent Young. Napakaganda nga ng mga koneksyon mo. Zero o nga, alam niya talaga kung paano makipag-socialize, haha. Nang purihin ng lahat si William, nakaupo naman si Lily sa isang tabi habang may blankong mukha. Naramdaman niyang okay na sa ngayon ang estado ng mga kumpanyang hawak ng pamilya Lindon, kaya hindi na nila kailangan pang magbenta ng mga shares. Pero mukhang sumasang-ayon na rito ang lahat, kaya wala na siyang magagawa pa rito. O William, bakit hindi mo tawagan ngayon si Inye Trent Young? Sabi ng may mainit na ngiting si Grandma Lindon. Tumango si William at agad na nilabas ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Mabilis na sinagot ng kabilang linya ang tawag at para maipakita ang napakaganda niyang koneksyon agad niya itong ini-speaker mode. Hello Kuya Trent. Si William ito. Mayroon akong business idea na gusto ko sanang pag-usapan natin, interesado ka ba rito? Nakangiting sinabi ni William sa tawag. Agad na narinig ng lahat ang boses ni Trent na nagmumula sa speaker. Nagbibiro ka ba? Matagal na tayong magkakilala kaya syempre, walang problema sa akin ang isang collaboration. Agad na tumaas ang ngiti ni William nang marinig ito, magaling. Pumunta ka rito sa mansyon para mapag-usapan na natin ang tungkol dito. Sige, nandito na ako ngayon sa Donghai City, pupunta na ako riyan ngayon. Mukhang masaya ang naging tono ni Trent sa kabilang linya. Matapos ibaba ang tawag, nag-report si William kay Grandma Lindon, okay na po Grandma. Dadaan na po siya rito mamaya. Natuwa rito si Grandma Lindon, lalo na't ang paborito niyang apo ang nagkaroon ng isang magandang ideya. Tumango ito at sinabing, kung magiging maganda ang pag-uusap namin mamaya, magiging bayani ka ng ating pamilya. Sinisiguro kong makakatanggap ka ng isang napakalaking pabuya. Natuwa rito si William ng husto habang sinasabing, maraming salamat po, Grandma. For more episode, don't forget to subscribe.